So magandang araw sa inyong lahat mga katiits. So welcome dito sa ating channel. So ngayon mga katiits, ibabahagi natin itong kakaibang formation ng bato dito sa may gilid ng creek. Okay? Ito mga katiits, yan dyan sa may harapan yan. Dito itong creek na ito ay napaka-luma na nito mga katiits. So tansya ko dito ay yung lalim nito ay hindi pa ito ganito kalalim nung unang panahon. Pero dahil sa palaging bumabaha mga katiits, dito nahukay na siya. At dito sa kanyang ibabang bahagi, dyan sa part na yan, mayroon akong napansing mga bato na mayroong formation na parang ipinatong-patong tapos sinimento yung kanyang ilalong bahagi. Halimbawa mga katiits, tayo ay mag-flooring tapos lagyan ng bato sa ibabaw, di ba yung formation ng kanyang ilalim na bahagi ay kakaiba yung nilagyan ng semento? So ito yung na-observe ko dito mga katiits. So napakakaiba. So panoorin niyo ito mga katiits hanggang sa dulo para malaman niyo itong nakakamanghang discovery natin sa araw na ito. So basically, mayroon itong mataas na tsansa na itong eryang ito ay ginawa itong pagtaguan ng mga deposito. Yung mga gold bar ng mga Hapon mga katiits So itinago nila yan kahit saang bahagi mga katiits dahil sa kanilang pagmamadali. So dito na-observe ko dito yung kakaibang creek dito sa may gilid, kakaibang pader na mayroong batong formation na yung kanyang ilalim ay mayroong simentado yung kanyang ilalim na ipinatong yung malalaking bato parang mayroong tinabunan na entrance mga katiits. So ito mga katiits, observe nyo mabuti. Parang mga simento na ibinuhos. Diba? Kakaiba. So ito yung isa sa mga creek na masasabi nating mga legit yung mga sign na ating makikita rito. So after nating i-observe yung kanyang harapan dito, try naman nating puntahan mamaya yung kanyang kabila. Kasi dito natin makikita yung karakteristik ng isang mga pagbaon. Halimbawa, sinimento yung entrance tapos nilagyan ng malalaking bato. So ganyan yung nangyari mga katiits. Ito yung isa sa mga magagandang halimbawa. So dito, i-observe muna natin bago tayo mag-proceed doon sa mga sign. Kasi dito mga katiits, mayroon tayo ditong makikita na mga sign ng mga pagbaon o mga sign ng mga gold bar. Okay? Kasi dito, yung tinitingnan natin dito ay ito munang mga karakteristik ng mga creek, karakteristik ng mga sinimento. Okay? Yan Di ba mayroon siyang mga formation? Tapos dito marami ding puno sa ibabaw. Ang maganda dito, mayroon doong puno ng kawayan. So ang kanyang lalim dito mga katiit sa creek ay nasa 40 feet. So napakalalim na nito nang nahukay ng tubig. So yung kanyang ilalim ay nahukay na. So naklaro na natin yung pinakailalim mga katiits. So ito yung kanyang forma yan di ba mayroon siyang mga semento na nakapatong lang yung mga malalaking bato. So napakaganda nito mga katiits. Bihira lang tayo makakita nito sa ating paligid. So ito yung isa sa mga magagandang halimbawa. So dito ay maroon talaga tayo dito makikita. So ang ginawa ko dito mga katiits, tiningnan ko yung kanyang harapan ng bato dito sa may east portion. Okay? Kasi wala tayong makikitang sign doon sa pader, kundi karakteristik lang ng mga pagsiminto at pagtabon ng entrance. Okay? So ang ginawa ko dito, pumunta ako sa harapan para maghanap ng mga simbolo o mga palatandaan ng mga treasure. Okay? So dito ay napansin ko itong mga puno.
Itong mga puno mga katiits, ito yung mga puno na kung saan kahit ilang taon pa yung lilipas ay hindi yan mamamatay. Kahit naputulin mo yan, mayroon pa ng bagong sibol. So isa yan sa mga puno na itinanim ng mga Hapon or inilagay nila sa isang creek. Halimbawa mga katiits, maglagay sila ng sign tapos tinamnan nila ng ganitong klaseng puno. Kasi ganitong klaseng puno mga katiits ay dadami ito. Dadami ito tapos yung kanyang ugat ay malakas yung kapit kasi matataas yung kanyang mga ugat. Parang kinakapitan yung mga bato na nilalagyan ng sign. So ang purpose nito, para yung sign na nilagyan nila para yung bato na nilagyan nila ng sign, pagdating ng panahon hindi yon maaanod ng tubig kasi mayroong puno na malakas yung kapit sa lupa. Okay? So yun yung purpose niyan mga katiits. So dito ay yung batong ito ay napansin ko itong maroon siyang kakaibang mga guhit. Mayroon siyang dalawang dot mata. Para siyang dalawang mata na nakatingin doon sa pader. Okay? So, naginala na ako dito na dito sa iryang ito, mayroon talaga ditong nakabaon. So dito mayroon akong natuklasan na isang treasure box sign. At atin yang makikita maya-maya lang mga katiits. So dito, ito muna yung tinitingnan natin. Kung ating mapapansin, para lang siyang normal, di ba? Kung tingnan dito sa may gilid. So tinitingnan ko siyang maigi mga katiits kung ano bang hugis nito. Kasi ako ay nabigla kasi yung kanyang shape, mayroon siyang pa-shape na hindi normal, hindi katulad sa ibang bato na may kakaibang shape. Pero ito parang sinadya. Meron siyang formation. So napakaganda nito mga katiits kasi para itong isla na creek. Dito sa gitna mayroong maraming puno. Tapos para siyang naging isla. Tapos yung kanyang harapan, doon natin makikita yung mga karakteristik ng pagsimento ng isang area. So dito tiningnan ko ulit yung bato kung ano ba talagang shape nito. So pumunta ako sa left side dito sa may back portion at aking tiningnan maigi kasi wala akong napansin dito na mga accurate na sign. Yung bang direct to the point na sign mga katiits, ano? Short distance. Pero dito ako ay namangha. Isa pala itong box. Yan o. O diba? Box, naka-box. Treasure box. Ibig sabihin, dito sa areang ito, positibo na mayroong nakabaon. Okay? So, yun yung mga ibig sabihin yan mga katiits. So, itong box sign na ito, nagkukonfirm ito ng pagbaon ng isang treasure. O kinukumpirma nito na dito sa areang ito, mayroong treasure na nakabaon. Okay? So, positibo na siya mga katiits kasi dito ay na-confirm na natin ang treasure. Tapos dito sa kanyang harapan, naka-heart pa yung kanyang shape. Yan o. Heart yan mga katiits. Tapos mayroong tail sa ibaba. Yung tail ay nandoon nakatutok yung treasure ng heart sa ibabang bahagi. Yung heart nakaharap doon sa may pader. So ibig sabihin, yan o. O diba? Isa yung heart. Pero hindi lang klaro. Pero heart yan mga katiits, kung baga naging isang pointer. Parang pointer lang, hindi lang klaro yung kanyang pagka heart kasi dalawang sign yung inilagay nila, heart tapos box. Kung kaya yung ibabaw ay para lang siyang plain. Pero pag tingnan natin sa harapan, ito ay heart, okay?
So yun lang mga katiits, ano? So huwag niyong kalimutan mag-subscribe para ma-update ko sa ating panibagong video. Okay?